Pagpasok namin sa unit ko ay nagkusa si Jan na siya na lang ang magluto dahil magaling daw siya dito. Tiningnan niya ang mga pinamili ko at ang mga laman ng aking rep. Sinabihan niya ako na umupo na lang at siya ang bahala sa kusina. Siya na rin daw ang bahala kung anong putahe ang lulutuin niya. Ako naman ay nanood lamang ng TV habang nagluluto siya. Matapos ang mahigit 1 oras, handa na ang aming hapunan. Hindi ko alam kung anong luto ang ginawa niya sa manok na binili ko. Pero nantikman ko ito. Napakasarap. Pero medyo mahang yata ang luto niya. Pinagsaluhan namin ng kanyang niluto kahit na manghang ito para sa akin. Kaya medyo naparami ang nainom kong soft drinks habang kumakain. Na matapos kaming kumain ay ako na ang naglikpit ng pinagkainan namin. Siya naman ay nagtungo sa tapat ng TV at naghanap ng DVD na papanoorin. Natawa naman siya dahil nakita muli niya ang mga movie na lalaki sa lalaki. Biniro ko tuloy siya na subukan niyang panoorin yon nang malaman niya ang ginagawa. Marahil ay curious talaga siya. Kaya sinalang niya ang isang movie. At nagulat siya na magkaroon ng eksena na nagtatalik ang 2 lalaki. Agad niya itong pinatay at nanood na lamang siya ng palabas sa TV. Matapos akong maglikpit ng aming pinagkainan ay tinanong ko siya kung ano ang balak niyang gawin sa buong gabi. Nagyaya siyang manood na lamang ng sine dahil hindi naman siya mahilig uminom ng alak. Agad naman namin tinungo ang pinakamalapit na mall at naabutan pa namin ng last full show nang nais niyang mapanood na movie. Kakaunti ang nanonood ng gabing yun. Kaya namili ako ng lugar na malayo sa ibang nanonood. Habang abala siya sa panonood, idinikit ko ang aking balikat sa kanya. Wala siyang naging reaksyon. Ang sumunod ay hinawakan ko ang kanyang kamao na nakapatong sa armrest. Napatingin siya sa akin na may kaunting ngiti at nag-holding hands na nga kami. Maya't maya ay nakbayan niya ako habang ang tagisa naming kamay ay magkahawak pa rin. Sinimulan kong pagapangin ang isa ko pang kamay papunta sa kanyang harapan. Subalit pinigilan niya ako at sinabihang, "Huwag dyan." Hindi ko na muling tinangka na kapain ang kanyang harapan. Nakontento na lamang ako sa kanyang pagakbay at sa holding hands namin habang nanonood ng sine. Nang matapos ang movie ay dumaan muna kami sa isang coffee shop. At doon kami ay nagkwentuhan ng tungkol sa aming buhay-buhay. Doon din ako nagtapat ng tunay na pagkatao ko. At umamin din ako sa kanya na talagang may binalak ako sa kanya nung gabing una kaming nagkakilala. Siya naman ay nagpaumanhin mula sa kanyang inasal. At naikwento niya rin ang buhay sundalo niya. Di na siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang, kaya napilitan siyang pumasok sa pagiging sundalo. Ilang taon na rin siyang sundalo
At ilan na ring pagkikipagdigma sa mga rebelde ang naranasan niya. Nung una daw ay halos hindi niya makakalabit ang sandata niya para kumitil ng buhay ng isang tao. Pero inisip na lamang niya na kung hindi niya ito gagawin ay siya naman ang maaaring mawala. Hanggang nasali na siyang pumaril. Hindi naman daw lahat ng araw na inilagi niya sa pagkikipagdigma ay puro barilan. Madalas pa rin ang masasayang pagkakataon na pagsasama-sama nilang mga sundalo. Nang tanungin ko siya tungkol sa, alam niyo na, habang nasa digmaan, tawang-tawa siyang nagsabi sa akin na meron pa rin kahit papano. At siyempre, madalas ay sariling sikap lang para lang mailabas ang init ng katawan. Bigla siyang napahinto sa kanyang kwento at napatawa na lamang. Nang tanongin ko siya kung bakit ay medyo nahihiya niyang inamin na minsan daw ay nasubukan niya yung napapanood niya sa DVD kanina. Nagsasarili daw siya noon sa loob ng kanilang tent nang biglang pumasok ang kasamahan niya. Init na init daw siya noon kaya hindi niya naitago ito sa bagong pasok na kasamahan. Sa halip daw na lokohin daw siya nito, nagkusa pa daw ito na tulungan siya. Hindi daw siya makapaniwala sa ginawa sa kanya ng kasama niya. Subalit, hindi na siya nag-uusisa dito kung bakit nagawa niya yon. Hindi naman bading yung kasama niyang yon dahil may asawa at anak yon. Hindi na niya tuluyang nalaman sa taong ito ang dahilan dahil nang sumabak sila muli sa digmaan ay nasawi ang sundalong ito. Yun lamang daw ang kaisa-isang karanasan niya sa ganun. E di, pwede ko na rin palang gawin sa iyo yun. Ang biro ko kay Jan. Manigas ka. Ang tugon naman niya habang tumatawa. Tara na nga, uwi na tayo. Ang hiling ko kay Jan. Sige, hatid mo lang ako sa may gate 3. Doon ako matutulog sa kaibigan ko. Nagsabi na ako doon kaya hinihintay ako sa kanila. Ang sabi ni Jan. Ang daya naman ito oh. Siguro nag-aalinlangan ka pa sa akin. Kahit sa kondo ka pa ikaw matulog, walang mangyayari sa iyo kung ayaw mo talaga. Ang inis kong tugon sa kanya. Next time Lester, doon ako matutulog muli. Nakapagsabi na kasi ako sa kaibigan ko eh. Pasensya na. Ang paliwanag naman ni Jan. Okay, sige. Bahala ka. Ang sagot ko naman. Inahatid ko na si Jan sa may gate 3 at bago kami naghiwalay ay binigyan ko siya ng calling card ko. Nang hingin ko ang number niya ay sinabi niya na lamang na magmi-miss call siya para ma-register ang number niya sa cellphone ko. At tuluyan na nga kami naghiwalay ni Jan ng gabing yon. Pagbalik ko sa akin tirahan ay hinintay ko ang pagmi-miss call niya. Subalit nakatulog na ako at nagising kinabukasan ay wala namang nag-miss call sa akin. Naisip ko tuloy na hindi talaga ako gustong maging kaibigan man lang ni Jan. Naging balisa naman ako ng araw na yon. Sabado noon kaya
naglinis na lamang ako ng unit ko. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi maayos ang kinahinatnan ng paglilinis at pag-aayos ko. Si Jan na naman ang nasa isipan ko. Halos buong umaga ako naglinis ng unit ko. Nang matapos akong mananghalian, nakaramdam ako ng pagod at tuluyan ng dinalaw ng antok. Kaya naman natulog na din ako pagkatapos kumain. Nagising na lamang ako dahil sa doorbell. Bago ko pa man buksan ang pintuan ay sumilip muna ako sa bintana at napansin ko na nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Ganun pala kahaba ang itinulog ko. Nang buksan ko ang pinto ay nakatayo doon si Jan na may hawak na isang supot. Uy, ano naman kaya ang naisip nito at nandirito na naman? Ang bungad ko sa kanya. Dinala lang kita ng merienda. Baka kasi nagugutom ka na. Hindi ka pa daw lumabas ng unit mo simula kagabi. Ang tugon naman ito. Ganun? Sino ba ang spy mo at bakit inalam niya ang lahat ng kilos ko? Ang pagtataray ko naman sa harapan ni Jan. Oh, hindi mo ba ako papapasukin? Ang biro naman ni Jan. Halika, pasok ka. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay ko na makakarinig sa atin. Ang paanyaya ko sa kanya. Don't worry, for your protection din yun. Ibinilin kita sa OIC ng security niyo. Nag-iisa ka kasi dito, kaya hindi ka nakakasiguro na safe ka ng tunay. Ang paliwanag ni Jan. At bakit? Sinong nagsabi sa'yo na gawin yon? Ang pagtataray ko muli kay Jan. I just care for you. That's it. Ang simpleng sagot naman ni Jan. Parang naantig ang aking damdamin nang marinig ko yon. Napaka-sincere ng pagkasabi niya sa akin. Kaya medyo natigilan ako sa pagtataray sa kanya. Actually, defense mechanism ko lamang yon, pero sa totoo lang, tuwang-tuwa ako at dinalaw muli niya ako. Bigla akong iniba ang usapan. Ano bang merienda ang dala mo? Ang tanong ko sa kanya. Balot at chicharong baboy. Nasa lubong ko yung naglalako sa daan kaya bumili na ako para sa'yo. Ang tugon niya. Ang sweet naman niya. Ang biro ko naman kay Jan. Mukhang wala siyang narinig nang sinabi ko yon. Feeling ko kasi nanliligaw siya. At yun ang regalo niya. Actually, gustong-gusto ko ang balot pero mas sweet sana siya kung chocolate and roses ang dala niya. Bibiruin ko pa sana siya. Kaya lang, baka sagutin niya ako muli na in my dreams. Pinagsaluhan namin ng balot at chicharon na dala niya. Patapos kami kumain ay nagpaalam ako na maliligo muna. Dahil nanglilimahid na ako sa dumi, kanina pa bago pa man ako matulog. Nang makaligo na ako ay niyaya ko siyang gumimik. Pero tumanggi siya. Doon na lang daw kami sa kondo. At kung may mailuluto pa daw, siya ang gagawa nito para sa aming hapunan. Halos wala nang laman ng rep ko kaya napagpasya na lamang namin na umorder na lamang sa labas kapag nagutom na kami. Isinalang ko isang DVD na love story. Di niya daw hilig yon pero okay lang daw kung gusto ko yon na panoorin. Sa simula ng aming panonood ay
Medyo magkahiwalay pa kami sa sopa. Unti-unti akong dumikit sa kanya hanggang sa yakapin ko na siya. Pinabayaan niya lamang ako sa aking ginawa at nag-focus na lamang siya sa kanyang pinapanood. Sinimulan kong himasin ng kanyang hita hanggang sa makarating ang kamay ko sa kanyang harapan. Kala ko ay pipigilan niya ako. Subalit pinabayaan pa rin niya ako. Sa wakas, nahawakan ko na ang nakabukol sa kanyang harapan. Nakamaong pan siya noon. Kaya hindi ko gaanong makapa ang nais kong makapa. Gusto mo bang matikman yan? Ang biglang naitanong ni John. Hindi ako nakasagot sa kanya. Bigla siyang tumayo at isa-isa niyang inalis ang kanyang saplot. Nang wala na siyang suot, muli siyang umupo sa tabi ko at parang sinenyasan ako na ituloy ang naudlot kong ginagawa sa kanya. Tatangkain ko sanang halikan siya sa kanyang mga labi. Subalit iniwas niya ang kanyang mga labi para hindi ko mahalikan. Kaya bumaba muli ang aking paghalik. Hindi nagtagal ay natapos din si Jan. Bahagyang nagpahinga si Jan.